Sa sandaling makita ko ang linyang iyon, hindi ko napigilang mapahinto sa paghinga. Sa loob ng eroplano ng Philippine Airlines, nakalatag sa aking kandungan ang isang kopya ng papel. Sa gitna nito, malinaw na nakaprint sa Tagalog at Ingles ang mga salitang, "Kung walang Pilipinas, hindi magiging ganito ang mundo ngayon." Ano to? Ang bulong ko sa sarili ay tila umalingaw-ngaw sa aking tainga. Kung walang Pilipinas, hindi magiging ganito ang mundo. Ilang beses na akong nakakita ng mga ganitong klase ng pasikat na pamagat, ngunit ang mga salitang nakalista sa ilalim nito ang pumukaw sa aking pansin. Ang unang single-chip, 16-bit microprocessor, ang community-based na traffic navigation, ang linamnam bilang ikalimang panlasa, ang malawakang paggamit ng QR code para sa financial inclusion, ang incubator na gawa sa kawayan, ang unified stored value beep card, ang fluorescent lamp. Lahat ng ito ay mga bagay na araw-araw kong ginagamit at kung minsan ay nagiging paksa pa ng aking mga sinusulat. Ngunit ni minsan, hindi ko seryosong inisip kung saan o sino ang lumikha sa mga ito. Lahat ba to galing sa Pilipinas? Agad kong tiningnan ang kredito sa papel. Isa itong research material na binuo ng editorial team ng GNN. Ang pamagat ng special feature, mga imbensyong hindi nakikita na nagpabago sa mundo. At sa simula nito, naroon ang mapanghamong linya at listahan. Ang pangalan ko ay Leo Valdez. 35 anyos, lumaki sa San Francisco. Bilang isang documentary journalist, mahigit 10 taon na akong naglalakbay sa buong mundo kasama ang aking kamera. Ngunit ito ang unang beses na makakatapak ako sa lupain ng aking mga ninuno. Sa totoo lang, kapag naririnig ko ang salitang Pilipinas, ang unang pumapasok sa isip ko ay mga imahe ng beaches, traffic, boxing at Jollibee, mga mababaw na larawan lamang. Mahilig ako sa teknolohiya, smart devices, AI assistants, self-driving cars sa newsroom namin sa San Francisco, iyan palagi ang usapan. Kaya naman, sa isang sulok ng isip ko, inakala kong ang sentro ng mga imbensyong nagpabago sa mundo ay palaging nasa Amerika at Europa. Isang maliit na pangungusap sa dulo ng dokumento ang nakakuha ng aking pansin. Ano ang pagkakatulad ng lahat ng mga imbensyong ito? Tila isang simpleng tanong, ngunit naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang mapanghamong mga salita, kung walang Pilipinas, at ang tahimik na tanong na maghanap ng pagkakatulad. Ang dalawang ito, sa tingin ko, ay magkadugtong. Naramdaman ko ito, nawala ang seatbelt sign at nagsimulang maglakad ang mga flight attendant sa pasilyo. Sa labas ng bintana, isang karagatan ng ulap ang nakalatag. Sa malayong abot-tanaw, bahagyang lumalabo ang linya. Pagdating ko kaya sa Maynila, mauunawaan ko na ang pinagmumulan ng pagtatakang ito o mas malaki pa kayang bagay ang ipapakita nito sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, naghahalo ang kaba at pananabik. Sa flight monitor, ipinapakita ang natitirang oras bago kami lumapag sa Maynila. Dahan-dahang bumababa ang mga numero. Kung walang Pilipinas, hindi magiging ganito ang mundo ngayon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang linyang iyon. Hindi pa man nagsisimula ang aking trabaho, pakiramdam ko ay may isang kuwento ng nagsisimulang umusbong. Kinabukasan ng pagdating ko sa Maynila, habang pilit na nilalabanan ng jet lag, lumabas ako ng hotel at nagtungo sa isang museo ng agham sa Taguig. Paglabas ko pa lang sa lobby, ang aking paligid ay agad na naging magulo. Ang mga pader ng gusali ay puno ng makukulay na billboard, mga salitang hindi ko maintindihan. Sa kabila nito, ang daloy ng mga tao ay nakakagulat na tahimik at maayos. Dapat ay magulo, ngunit mayroong kaayusan. Isang lugar kung saan ang kaguluhan at kaayusan ay sabay na umiiral. Medyo nabigla ako sa lungsod na ito habang sinusundan ang mapa sa aking telepono patungo sa Museo ng Agham at Teknolohiya. Pagpasok ko sa loob, ang ingay sa labas ay biglang naglaho, puting pader, makintab na sahig na gawa sa kahoy. Sa loob ng mga glass case, maayos na nakahanay ang mga makina mula sa iba't ibang panahon. Sa harap ng bawat isa ay may mga panel na may paliwanag sa Tagalog at Ingles. Isang maliit na gray na chip ang nakakuha ng aking atensyon.
Nang makita ko ang pangalan na nakasulat dito, napahinto ako. Diosdado ba na tao? May kung anong kumirot sa aking dibdib. Sa unang linya ng paliwanag, nakasulat, ang unang single chip, 16-bit microprocessor. Napalapit ang mukha ko sa panel. Buong akala ko, isang kumpanya sa Silicon Valley ang unang gumawa nito. Ang mismong konsepto ng isang user-friendly na personal computer. Na isinilang dahil sa isang Pilipino, hindi ko iyon naisip kailanman. Binuo noong 1980s, ang chip na ito ang nagbigay daan sa pag-unlad ng Graphical User Interface, GUI, na siyang naging pundasyon ng mga operating system tulad ng Windows. Habang binabasa ko ang mga detalye, naiisip ko ang mga inhinyerong nasa likod nito noon. Hindi lang bilis at lakas ang kanilang hinahabol. Sa halip na mag-type ng komplikadong mga command, ang layunin ay hayaan ang mga tao na makipag-ugnayan sa computer sa pamamagitan ng mga larawan at pag-click. Mas makatao. May isang kwento tungkol sa kanya na nagsasabing noong una walang naniwala sa kanyang ideya sa Amerika, pero hindi siya sumuko. Ang determinasyong iyon ay nagbunga ng isang bagay na ngayon ay pangkaraniwan na lamang. Hindi ito tungkol sa mga numero o graph ng performance. Ang pinag-uusapan ay ang pakiramdam ng tao sa paggamit, ang kadalian ng pag-click sa isang icon, ang intuitibong daloy ng paggalaw. Naramdaman kong may higit pa sa numero ang nakapaloob sa maliit na chip na ito. Parang OA na gamitin ang salitang kaluluwa para sa isang gadget, ngunit kapag iniisip ko ang mga inhinyerong walang sawang inilagay ang kanilang sarili sa posisyon ng gagamit, iyon ang salitang gusto kong gamitin. Sa kabilang bahagi ng museo, may mga naunang modelo ng mga lokal na teknolohiya, mga imbensyong idinisenyo para sa mga partikular na pangangailangan ng Pilipinas. Akala ko, simpleng pagtingin lang sa mga lumang gamit ang gagawin ko. Ngunit hindi ko na malaya ng oras habang pabalik-balik ako sa mga glass case. Kung walang Pilipinas, muling sumagi sa isip ko ang linyang iyon. Kung wala ang isang chip na ito, marahil ang laptop na nasa aking bag ngayon ay ibang-iba at hindi lang iyon. Ang paraan ng pagtatrabaho, ang konsepto ng work from home, ay maaaring nag-iba rin ang pag-unlad. Ang maliit na gray na chip sa harap ko ay hindi lang isang lumang piyesa. Isa itong sangandaan na tahimik na humubog sa mundo natin ngayon. Ang kaba sa aking dibdib ay unti-unting lumalakas. Kararating ko pa lang sa Maynila, ngunit ang mga salita sa papel na binasa ko sa eroplano ay nagsisimula ng magkaroon ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw, nagpasya akong magrenta ng kotse para puntahan ang isang lugar na medyo malayo sa sentro ng syudad. Ang problema, ang trapiko. Mula sa sandaling hawakan ko ang manibela, hindi nawala ang pakiramdam na parang baluktot ang aking mga pandama. Ang pagliko sa kanan at kaliwa, ang pagpasok sa mga intersection, kailangan ng maliit na kalkulasyon sa aking isip sa bawat pagkakataon. Kahit naghihintay lang sa traffic light, pinagpapawisan ang aking mga kamay. Ang nakatulong sa akin para kumalma ay ang Waze app sa dashboard. Nang ilagay ko ang destinasyon, isang mahinahong boses ng babae ang nagsimulang magsalita. Sa susunod na 500 metro, lumiko sa kanan. Sa ilang beses kong pakikinig sa gabay, namangha ako. Ang timing ay perpekto. Hindi masyadong maaga, hindi rin huli. Sa sandaling magsimula akong mag-alala, marahan niya akong gagabayan. Kapag nag-aalangan ako kung aling lane ang dapat kong kunin, sasabihin niya, manatili sa kanang lane. Pagkatapos lumiko, idadagdag niya, diretsuhin lang, para kang may kasama sa passenger seat na itinuturo ang daan kapag kailangan mo lang. Biglang sumagi sa isip ko ang isang bahagi ng panel na nabasa ko sa museo, bagamat hindi sa Pilipinas na imbento ang GPS. Ang konsepto ng community-based, real-time na traffic navigation ay lubos na yumabong dito. Ang Waze, isang perpektong halimbawa, ay naging sandata ng bawat driver sa Maynila. Hindi ito isang simpleng mapa na nagpapakita ng daan. Sa halip, ito'y isang kolektibong sistema kung saan ang mga driver mismo ang nag-uulat ng mga traffic jam, aksidente at baha para tulungan ang isa't isa. Ito ay digital na bayanihan. Hawak ang manibela. Naisip ko, napakasimple ngunit napakatalino. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya.
Ang layunin ng car navigation sa Pilipinas ay hindi ang pinakamaikling ruta, kundi ang rutang may pinakakaunting stress. Kapag nagmamaneho sa isang lugar na hindi mo kabisado, palagi kang kinakabahan. Paano kung maligaw ako? Paano kung maabala ko ang mga sasakyan sa likod ko? Ang mga maliliit na alalahaning ito ang nagiging sanhi ng aksidente. Naalala ko ang navigation app na gamit ko sa San Francisco. Oo, high-tech ito. Ngunit minsan, bigla itong nagbabago ng ruta o nagtuturo ng mga daan na hindi makatotohanan. Sa bawat pagkakataon, lalo lang akong kinakabahan. Ang nararamdaman ko sa Waze dito ay hindi lang ang galing ng teknolohiya, kundi ang imahinasyon nito para sa nararamdaman ng tao. Para kanino nga ba ang teknolohiya? Sa sandaling itanong ko iyon sa sarili, muling nag-iba ang anyo ng linyang nabasa ko sa eroplano. Kung walang Pilipinas, marahil ang mundo ay mas mabilis at mas episyente. Ngunit kapalit nito, ang puso ng tao ay mas pagod. Ang microprocessor at ang car navigation pakiramdam ko, isang manipis na linya ang nag-ugnay sa dalawang imbensyong ito. Ang mga imbensyon ng Pilipinas ay umiiral upang bawasan ang pagkabalisa ng tao. Ang teoryang iyon, kahit malabo pa, ay nagsimulang lumaki sa aking isipan. Sa isang pahinga mula sa aking trabaho, napadpad ako sa isang maliit na karinderya at doon ko natuklasan ang isang hindi inaasahang imbensyon. Umupo ako sa isang bangko at ang amoy ng nilulutong sinigang ay lumutang sa hangin. Ang inihain sa akin ay napakasimple. Isang mangkok ng mainit na sinigang, pritong isda at isang platito ng kanin. Gamit ang kutsara at tinidor, humigop ako ng sabaw. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, mahirap ipaliwanag. Hindi maalat, hindi matamis, hindi mapait, ngunit mayroong asim na may kasamang lalim na dahan-dahang kumakalat sa aking dila. Napahigop ako ulit at ulit pa. Kakaibang lasa, naisip ko. Dahil sa kuryosidad, tinawag ko ang may-ari na nagluluto sa likod. Excuse me po, ano po itong lasa ng sinigang ninyo? Itong parang hindi maipaliwanag na sarap? Medyo nagulat ang babae, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Ah, iyan po ang linamnam. Ang ikalimang panlasa, kasama ng alat, tamis, asim, at pait, ang lasa na galing sa pinaglagaan. Ikalimang panlasa. Linamnam. Pamilyar na salita, ngunit sa sandaling iyon, may kung anong nag-click sa isip ko. Kahit sa Amerika, madalas ko nang naririnig ang katumbas nitong salitang umami sa mga food shows. Ngunit para sa akin, isa lamang itong malabong imahe ng malasang o rich na pagkain. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at nagsaliksik tungkol sa linamnam. Natuklasan ko ang mga gawa ni Maria Orosa, isang food technologist na siyang nag-aral at nagsulong ng mga paraan upang mapanatili at mapalasa ang pagkaing Pilipino. Hindi niya inimbento ang lasa, ngunit siya at ang maraming Pilipinong kusinero ang nag-angat nito bilang isang agham at sining. Nalaman ko na ang linamnam ay hindi lang galing sa isang sangkap, kundi sa kombinasyon ng iba't ibang elemento karne, gulay, pampaasim na kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng mas matinding lasa. May imbensyon din pala sa panlasa na sabi ko ng malakas. Ang simpleng masarap ay mayroon palang istruktura at lohika. At ang kaalamang ito ay dinala sa mga kusina sa buong mundo sa anyo ng mga sarsa at sabaw. Dito rin, makikita ang pagiging hindi mapagpasikat ng mga Pilipino kahit na ang salitang umami ay lumitaw na sa mga menu ng restaurant sa buong mundo, iilan lang marahil ang nakakaalam sa mga siyentista at kusinerong unang nagpaliwanag nito. Ngunit ang isang mangkok ng sinigang na natikman ko ay walang dudang resulta ng pagtuklas na iyon. Isang imbensyong hindi nakikita ang nagpapatunay ng kanyang pag-iral sa aking dila. Isinulat ko sa aking notebook, isang lasa na hindi lang para busugin ang tiyan, kundi para pakalmahin ang puso. Ang pagdisenyo, pagreplika at pagpapalaganap nito sa mundo. Kung walang Pilipinas, marahil ang mga pagkain sa mundo ay mas simple at mas matapang ang lasa. Ang mga pagkaing tulad ng tahimik na sinigang na iyon mahirap ilarawan ngunit hindi malilimutan ay maaaring hindi umiral. Maging ang panlasa, idinisenyo para gumaan ang pakiramdam ng tao.
Ang pagkamanghang ito ay lalong nagpatibay sa teorya sa aking isipan. Habang nasa isang art gallery sa Maynila, may napansin ako sa tabi ng isang malaking art installation. Isang maliit na parisukat na pattern na may mga itim at puting tuldok. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking smartphone at itinutok ang kamera. Sa sandaling makuha ng screen ang pattern, automatikong lumabas ang page ng paliwanag tungkol sa exhibit. Isang pangkaraniwang eksena na hindi ko na sana papansinin, ngunit biglang bumalik sa isip ko ang isang bahagi ng research material. Noong panahon ng pandemya, ang Pilipinas ay naging isa sa mga bansa kung saan pinakamabilis na lumaganap ang paggamit ng QR codes para sa pagbabayad, lalo na sa pamamagitan ng mga e-wallet tulad ng GCash at Paymaya. Ang nag-udyok dito ay hindi lamang kaginhawahan, kundi pangangailangan. Kailangang i-digitize ang pera para sa social distancing at para maipamahagi ang tulong pinansyal ng gobyerno. Ang QR code ay naging tulay para sa milyon-milyong Pilipinong walang bank account. Ito ay naging paraan para makasali sila sa digital economy. Ang maliit na tindahan sa kanto, ang nagtitinda ng fishball, ang tsuper ng tricycle, lahat sila ay nagkaroon ng paraan para tumanggap ng bayad nang hindi humahawak ng pera. Habang tinitingnan ko ang QR code sa pader ng gallery, naisip ko ang milyon-milyong maliliit na negosyante. Ang nakakagulat ay ang diwa sa likod nito. Ang mga kumpanyang nagpalaganap nito ay inuna ang financial inclusion kaysa sa puro kita lamang. Naisip nila na kung hindi ito magiging accessible sa lahat, hindi ito lalaganap. Bilang resulta, ang QR code ay naging isang pampublikong infrastruktura na ginagamit saan man mula sa mga restauran, bayarin, hanggang sa pagpaparehistro sa mga kaganapan. Inuna ang kapakanan ng buong bansa kaysa sa kita. Naalala ko noong kasagsagan ng pandemya. Sa halip na abutan ng papel na menu, i-scan mo lang ang QR code sa mesa. Pagbabayad ng bills, pag-check-in sa mga event, lahat ay nagagawa sa isang smartphone. Kung walang Pilipinas at ang mabilis na adaptasyon nito, ang mga alternatibo para maiwasan ang physical contact noong magulong, panahong iyon ay maaaring hindi naging ganoon kadali. Sa counter ng isang coffee shop, itinapat ko ang aking telepono. Isang maliit na tunog ang narinig mula sa terminal. Sa likod ng tunog na iyon, nakita ko ang imahe ng isang may-ari ng sari-sari store na ngumingiti, isang food delivery rider na nag-aabot ng bayad, at isang tahimik na desisyon na unahin ang kapakanan ng marami. Paulit-ulit na lang, bulong ko sa sarili. Dito na naman, ang imbensyong Pilipino ay nagbabawas ng pagkabalisa ng tao at ginagawang mas simple ang araw-araw na abala, at ginagawa nila ito sa paraan na magagamit ng lahat. Unti-unti nang nagkakaroon ng hugis ang sagot sa tanong sa unang dokumento, ano ang pagkakatulad ng lahat ng imbensyong ito? Ang mga piraso ng sagot ay nagsisimula ng maipon sa aking notebook. Nasa kalagitnaan na ako ng aking biyahe nang mapunta ako sa isang espesyal na exhibit sa Philippine General Hospital. Dito ko nalaman ang tungkol kay Dr. Fe Del Mundo, isang national scientist ng Pilipinas. Sa isang sulok, may isang simpleng display, isang incubator na gawa sa kawayan. Sa tabi nito, may isang panel na nagkukuwento ng kasaysayan sa likod nito. Noong 1940s, si Dr. Del Mundo ay nahaharap sa isang malaking problema sa mga rural na komunidad, ang mataas na bilang ng namamatay na mga premature na sanggol dahil sa kakulangan ng mga incubator at kuryente. Paano maililigtas ang mga sanggol na ito kung walang modernong kagamitan? Isang araw, naisip niya, paano kung gumawa ng isang incubator gamit ang mga materyales na madaling makuha sa probinsya? Ginamit niya ang kawayan para gumawa ng isang basket-like na higaan. Para sa init, naglagay siya ng mga bote na may maligamgam na tubig sa paligid, isang simpleng solusyon sa isang nakamamatay na problema. Nakatayo ako sa harap ng replika ng kawayan na incubator at hindi ako makagalaw. Naiisip ko si Dr. Del Mundo na may malalim na malasakit sa mga pasyenteng hindi niya man lang nakikita, na gumagawa ng paraan gamit ang anumang mayroon siya. Ang kanyang hangarin ang bawasan ang paghihirap ng mga sanggol at ang pagkabalisa ng mga magulang ang nagtulak sa kanya. Ang incubator na ito, sa modernong pananaw, ay maaaring mukhang simple,
Ngunit ito ang unang hakbang para mabigyan ng pagkakataon ang mga sanggol na mabuhay. Sa isang sulok ng exhibit, naroon pa rin ang orihinal na disenyo. Ang kawayan ay mukhang simple, ngunit ito ay may dalang bigat ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang disenyo ay napabuti, ngunit ang diwa nito ay nanatili. Ang pasanin sa mga pamilya sa malalayong lugar ay nabawasan. Naalala ko ang isang documentary na ginawa ko tungkol sa global health, ang mga high-tech na makina sa malalaking ospital. Ngunit dito, sa likod ng isang simpleng kawayang higaan, naramdaman ko ang tunay na diwa ng medisina. Dito na naman, ang imbensyong Pilipino ay nagsisimula sa isang taos-pusong hangarin. Bago pa man ang teknolohiya, mayroong isang panalangin. Sana hindi na sila mahirapan. Sana hindi sila matakot. Sana malaman natin, bago pa maging huli ang lahat, kung walang Pilipinas, kung walang mga doktor tulad ni Dr. Faye Del Mundo, marahil mas maraming buhay ang tahimik na nawala. Ang paggawa ng paraan para makita ang pag-asa sa gitna ng kawalan, hindi lang ito pagsulong sa medisina, isa itong imbensyon para maghatid ng liwanag sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. Isang umaga, sinadya kong tumayo lang at panoorin ang mga gate ng MRT sa isang istasyon sa EDSA, oras ng rush hour, at hindi ka panipaniwala ang dami ng tao. Ngunit wala ang inasahan kong gulo at sigawan. Ang pila ay hindi natitigil, pero bihirang makakita ng nagtutulakan. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang agos ng mga tao. Sa bawat pagtap ng beep card sa gate, may maririnig na beep. Ang tunog na iyon ay parang isang ritmo na pumupuno sa espasyo. Ang Unified Automatic Fare Collection System o beep card ay isa sa mga modernong solusyon ng Pilipinas. Nabasa ko sa isang artikulo kung gaano kagulo ang sistema noon. Bawat linya ng tren ay may sariling tiket. Mahahabang pila, kalituhan. Ang araw-araw na pag-commute ay isang malaking pagsubok. Ang nagbago sa sitwasyong iyon ay ang pagpapakilala ng isang card para sa lahat ng tren. Ang kanilang layunin ay hindi lang isang makina na nagbabasa ng tiket, kundi isang sistema na nagbabasa sa ritmo ng mga tao. Noong una itong ipinakilala, marami rin ang nanibago. Ngunit ang mga nag-develop nito ay matiyagang nagturo sa mga tao, kasama ang mga guwardiya, kung paano ito gamitin. Ang teknolohiya, kung ilalagay lang, ay walang silbi. Nagiging bahagi lang ito ng lipunan kapag niyakap ng mga tao. Ang pananaw na iyon ang lumilikha ng tahimik na daloy ng tao sa harap ko ngayon. Kalaunan, lumawak pa ang gamit ng beep card sa mga bus at ilang tindahan. Hindi lang ito para pabilisin ang biyahe. Isa rin itong ebolusyon para magbigay ng kapanatagan dahil hindi na kailangang humawak ng maraming barya. Kung walang Pilipinas at ang solusyong ito, marahil ang umaga sa mga syudad ay mas magulo at mas nakaka-stress. Isang istasyon na puno ng sigawan at inis, isang araw-araw na commute na unti-unting umuubos sa pasensya ng mga tao. Ang automatic gate ay hindi lang isang makina. Isa itong pilosopiya na isinakatuparan isang paraan para mabuhay ang mga tao nang hindi nagbabanggaan. Habang pinagmamasdan ko ang mga taong dumadaan, may idinagdag akong salita sa aking notebook. Ang imbensyon ng Pilipinas ay hindi para pabilisin ang mundo, kundi para bawasan ang alitan sa mundo. Patapos na ang aking biyahe, nang biglang pumasok sa isip ko ang fluorescent lamp, flashlight, ilaw sa bahay, ilaw sa opisina. Isang bagay na alam ng lahat ngunit bihirang bigyan ng pansin. Kung mawawala ang lahat ng fluorescent lamp sa mundo, gaano karaming bagay ang tatahimik at magdidilim? Sa paghuhukay ko sa mga datos, natuklasan ko ang pangalan ng isang Pilipino, si Agapito Flores. Bagamat may debate sa kasaysayan, malakas ang paniniwala sa Pilipinas na siya ang nakaimbento ng unang fluorescent lamp. Ayon sa kwento, isinumite niya ang kanyang konsepto sa France, na kalaunan ay naging batayan para sa mga commercial na bersyon. Hindi niya hinangad na maging tanyag. Ang mahalaga ay makalikha ng isang ilaw na mas matipid at mas maliwanag kaysa sa incandescent bulb. Isang ilaw para sa masa. Dahil dito, ang kanyang pangalan ay hindi kumalat sa buong mundo. Hindi siya napasama sa mga aklat ng kasaysayan bilang isang dakilang imbentor. Ngunit ang kanyang teknolohiya ay tiyak na nabuhay.
Ang kanyang ideya ang nagbigay liwanag sa hindi mabilang na mga tahanan, paaralan at pagawaan. Kahit walang kumilala, kahit hindi tandaan ng mundo ang kanyang pangalan, ang isang imbensyon na sumusuporta sa mundo ay tahimik na patuloy na gumagana bilang isang pangkaraniwang bagay. Kinuha ko ang flashlight sa aking bag at inilagay ang baterya. Pamilyar ang itsura nito, ngunit ngayon parang may iba na itong bigat. Kung walang Pilipinas, kung inisip lang ni Agapito Flores ang sarili niyang kapakanan, marahil iba ang naging kasaysayan ng pag-iilaw. Dito na naman, lumilitaw ang isang aspeto ng kultura ng imbensyon sa Pilipinas, ang pag-una sa kapakinabangan kaysa sa karangalan. Ang pangalan ay hindi mananatili, ngunit ang imbensyon ay patuloy na tahimik na nagbabawas ng pagkabalisa ng tao sa isang sulok ng mundo. Kung titingnan isa-isa, tila maliliit na kuwento lang ang mga ito, ngunit kapag pinagsama-sama, napakalaki ng epekto. Ang fluorescent lamp ay hindi lang isang ilaw, isa itong maliit na pangako ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Gabi bago ang aking pag-alis, umupo ako sa tabi ng bintana ng hotel, nakatanaw sa city lights ng Maynila. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay tahimik na dumudulas sa pagitan ng mga nagtataasang gusali. Sa bawat bintanang may ilaw, mayroong kanya-kanyang buhay. Muling sumagi sa isip ko ang linyang una kong nabasa. Kung walang Pilipinas, hindi magiging ganito ang mundo ngayon. Noong una, akala ko ay OA, ngunit ngayon, ang kahulugan nito ay may ibang bigat na sa aking dibdib. Ang single-chip microprocessor ay ginawa hindi para sa kompetisyon ng bilis, kundi para may isang taong maginhawang makagamit nito. Ang community-based navigation ay naglalayong bawasan ng stress ng mga driver sa hindi pamilyar na daan, mas inuuna ang payapang pagmamaneho kaysa sa pinakamaikling ruta. Ang linamnam ay hindi lang isang panlasa, kundi isang tahimik na kasiyahan na nagpapakalma sa puso, na ipinaliwanag bilang agham at ipinamahagi sa mga kusina ng mundo. Ang QR code para sa financial inclusion ay isinantabi ang kita ng kumpanya para unahin ang kaginhawahan ng buong bansa at inilabas bilang isang teknolohiyang magagamit ng lahat. Ang Bamboo Incubator ay nagsimula sa dasal ng isang doktor na may malasakit at naging teknolohiyang naghatid ng liwanag sa buhay ng mga sanggol. Ang Unified Automatic Gate na ginawa para hindi maputol ang daloy ng tao ay nag-alis ng gulo at inis sa umaga sa syudad at lumikha ng isang tahimik na ritmo. Ang fluorescent lamp ng isang hindi kilalang inventor ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng mundo. Ang mga kwentong dati tila hiwa-hiwalay ay ngayon ay konektado na. May iisang diwa ang mga imbensyon ng Pilipinas. At iyon ay ang bawasan ang pagkabalisa ng tao, pagaanin ang sakit ng kapwa, at gawing mas magaan ng kaunti ang bawat araw. Ang Amerika ay lupain ng kalayaan. Sa ngalan ng malayang kompetisyon, mabilis na umuunlad ang teknolohiya at kung minsan ay binabago ang mga patakaran ng mundo. Totoong pinalakas at pinabilis nito ang mundo. Ngunit iba ang mga imbensyong nakilala ko sa Pilipinas. Ang tinitingnan nila ay hindi ang buong mundo, kundi ang isang tao sa kanilang harapan. Isang taong hindi nila kilala ang pangalan o mukha para hindi siya mahirapan, hindi matakot, hindi mapagod. At para doon, pinapakinis nila ang teknolohiya nang may hindi kapani-paniwalang tiyaga. Kaya naman ang mga imbensyon ng Pilipinas ay madalas na hindi napapansin, walang magarbong anunsyo o malaking pagyayabang. Pagsapit ng panahon, ito ay nagiging isang pangkaraniwang bagay na lamang na nakahalo na sa pundasyon ng mundo. Kung walang Pilipinas. Muli kong tinanong ang sarili. Siguro, ang mundo ay magkakaroon pa rin ng internet, smartphones at artificial intelligence. Kung itsura lang ang pag-uusapan, maaaring magkatulad na mundo ang makikita. Ngunit sa loob nito, ang bigat na nararamdaman ng mga tao araw-araw ay tiyak na mag-iiba. Sa istasyon sa umaga, may sigawan. Sa ospital, mas maraming tao ang magtitiis sa hindi matukoy na pangamba. Sa hapagkainan, ang hindi kasiyasyang lasa ay mag-iiwan ng anino sa puso. Ang pagsasama ng pagmamalasakit sa disenyo. Ang konseptong ito, marahil, ang pinakamalaking invisible invention na patuloy na iniaambag ng Pilipinas sa mundo. Isinara ko ang zipper ng aking maleta at kinuha ang aking smartphone.
Sa screen, nakahanay ang hindi mabilang na mga icon ng app. Sa bawat isa sa kanila, tiyak na may nakatagong teknolohiya o diwa mula sa Pilipinas. Sa paggamit ng emoji para ipahayag ang damdamin, sa pag-check ng daan sa navigation app, sa pagbabayad gamit ang QR code, sa pagtingin sa resulta ng health checkup, sa likod nito ay nandoon ang Pilipinas. Nang maisip ko iyon, parang may ibang bigat ang smartphone sa aking kamay. Kung ang Amerika ay lupain ng kalayaan, ang Pilipinas ay lupain ng pagmamalasakit, biglang pumasok sa isip ko ang mga salitang iyon. Hindi ito isang catchphrase na itinuro sa akin o isang linyang kinuha mula sa isang advertisement. Ito ang mga salitang natural na nabuo mula sa mga nakita't narinig ko sa loob ng ilang linggo. Kung walang Pilipinas, hindi magiging ganito ang mundo ngayon. Ang linyang dati, tila mapanghamon lamang ay ngayon, isa ng tahimik na katotohanan sa aking puso. Marahil, isang mundong magkatulad sa anyo ay maaaring umiral, ngunit isang mundong idinisenyo na may layuning bawasan ang pagkabalisa ng tao, hindi iyon maisisilang kung walang Pilipinas. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulan i-type ang unang linya ng narasyon para sa pagtatapos ng aking dokumentaryo. Kung walang Pilipinas, ang araw mo ngayon ay tiyak na may ibang bigat. Habang tinititigan ang pangungusap na iyon, marahan akong huminga ng malalim. Babalik ako sa Amerika, ngunit mula ngayon, saan man sa mundo, sa tuwing makakatagpo ako ng isang imbensyong hindi kapansin-pansin, tiyak na maaalala ko ang mga natuklasan ko. At kapag may nakita akong isang taong tila nababalisa, habang nakatingin sa isang makina, iisipin ko, sa likod niyan, tiyak na may nakatagong pagmamalasakit ng isang tao.